Ang katawan ng tao ay may iba't ibang hugis at laki at karamihan ay mas lalong lumalaki o di naman kaya ay pumapayat. May ilang taong tumututol sa makurba at pabilog na hugis ng katawan at mayroon ding iba na sobrang payat na tila pwede silang dalhin ng hangin. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang pinakapayat na tao sa buong mundo. Number 10. Tom Stanford. Ngayon, tulad ng aking iniintriga sa simula, hindi lahat ng sobrang payat ay ganun dahil gusto rin nila maging sobrang payat. Minsan, ang katawan mismo ang nagiging sanhi kung nagiging butot balat ka na, kaya't kailangan mong mag-adjust dito tulad ni Tom Stanford. Si Tom Stanford ay mayroong bihirang genetikong mutation na tinatawag na MDP syndrome. Ang sakit na ito ay nagiging hadlang sa pag-iimbak ng taba sa ilalim ng balat. At para malaman mo na napakabihira lamang ng sakit na ito at isa siya sa 8 tao sa buong mundo na nagkaroon nito. Pero hindi lang ito ang kondisyon na kanyang kinakaharap. Sa huli, nalaman niyang meron siyang type 2 diabetes. Kaya't kailangan niyang mag-ingat sa kanyang pagkain para manatiling malusog at hindi lumala ang kanyang kondisyon. Sa mga nagtatanong kung bakit masama ang kondisyon na ito ay dahil kailangan mo ng kahit konting taba sa iyong katawan para gumana ito ng maayos. Dahil sa kakulangan ni Tom ng taba sa katawan ay kailangan niyang mag-ingat sa kanyang galaw dahil napakabagal ng kanyang katawan. Ang kanyang kalamnan ay meron lamang 40% kumpara sa isang normal na tao at ito ay hindi talaga maganda. Gayunpaman, may maliit na pagbabago sa kanyang kwento. Sa kabila ng nangyari kay Tom ay patuloy pa rin ang hamon sa kanyang katawan. At hindi siya nagpapadala dito, hindi lamang siya isang siklista, kundi nakipagtagisan din sa maraming lugar. Number 9. Rachel Faro. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ilang paraan kung paano maaaring mawala ng sobrang timbang hanggang sa maging payat. Ito ay hindi isang karamdaman na kung saan ay bihira lamang mangyayari. Siyempre, ang tinutukoy ko ay ang anorexia. Ang anorexia ay isang eating disorder na natatakot ang isang tao na kumain dahil sa pangambang magkakaroon ng timbang. At para kay Rachel, ito ay isang laban na kanyang kinakaharap sa loob ng ilang taon. Maraming trahedya sa kwento ni Rachel. Halimbawa, dati siyang tinatawag na maganda at itinuturing pa siyang perpekto na mga dating kapitbahay. Sinasabi ng iba na walang kapantay ang kanyang kagandahan, ngunit sa kabila ng lahat ay bigla siyang tinamaan ng anorexia sa mga susunod na dekada. Oo, dekada. Unti-unti siyang namatay hanggang sa maging sobrang payat na makikita mo na lamang ang kanyang mga buto sa ilalim ng kanyang balat. Sa sobrang hina ng kanyang katawan ay maaari na siyang pumanaw. Siya ay naging napakapayat na kailangan niyang ilagay sa ospital upang mabuhay. Bukod dito ay nagsagawa rin sila ng tulong sa social media bilang sustento sa kanilang bayarin. Gayunpaman, hindi pa dito natapos ang trahedya dahil sa kawalan ng gana ni Rachel sa mga pagkain. Tila'y nasanay na ang kanyang katawan sa kalagayan na dinadaanan, kaya't may ilang ospital at klinik ang tumatanggi sa mga taong hindi nakakamit ang tiyak na timbang dahil sa pangambang maaring mamatay ang pasyente sa kanilang pangangalaga. Number 8. Ann Ward. Ang kwento ni Ann Ward ay kakaiba dahil ito ay isang babala para sa maraming tao. Binalaan kita na huwag maging katulad sa babaeng ito dahil ang kanyang ginagawa ay talagang nakakasama at hindi dapat tularan. Kaya ano ang kanyang ginawa na nagbigay ng atensyon sa maraming tao? Sa simpleng salita, siya ay napakapayat na babae sa pamamagitan ng delikadong paraan na siyang dahilan kung bakit siya isang masamang huwaran sa kadahilanang nasobrahan ang kanyang diet na humantong sa sakit na anorexia. Na katulad sa nabanggit natin kanina, siya ay matangkad at napakapayat na babae na may tangkad na 6'2" at ang kanyang timbang ay halos 20 kilo na lamang na talaga namang hindi kahaya-aya para sa kanyang pangangatawan. Ngunit pagkatapos siyang apihin at magkaroon ng isyo ay nagbago ang ikot ng kanyang buhay na hanggang siya ay naging bahagi ng America's Next Top Model. Ang mga hurado ay sobrang nagulat sa napakakitid na bewang na sobrang payat na ang kanyang bewang ay magkasing laki na lamang ng kanyang leeg. Dahil dito ay nanalo si Ward sa competition
Bagamat tumigil naman siya sa pagmumodel, ang kanyang pananaw sa anoreksiya ay dapat pa ring batikusin at hindi dapat tularan ng mga tao. Number 7. Lana Spangenberg. Ngayon ay suriin naman natin ang isa pang model na ito na si Lana Spangenberg. Siya ay mula sa Romania at gaya ng makikita mo ay napakapayat din niya. Sa katunayan, sa sobrang liit na kanyang bewang ay tinatawag siyang human hourglass na tumpak sa hugis ng kanyang katawan. Sa kasalukuyan, baka iniisip mo na siguradong may anoreksiya din siya, subalit hindi dahil kontrolado niya ang kanyang katawan. Ayon sa kanya na kumakain siya ng 3 plato ng pagkain sa isang araw at kahit na kumakain ng mga pagkain na puno ng taba tulad ng pizza ay hindi ito nakakaepekto sa kanyang timbang. Kaya paano nangyari ito? Ayon sa kanyang mga doktor, ito ay isang natural na kondisyon. Bagaman hindi nila alam ang insakto kung ano ang sanhi nito. Naniniwala sila na ito ay kaugnay sa mabilis na metabolismo. Maaring may kakilala kang ganito. Ito ang mga tao na kahit gaano pa karami ang kakainin ay hindi pa rin tumataba. Ang metabolismo ay isang interesanting bahagi ng katawan na nakakaepekto sa iba't ibang tao. Depende sa kung gaano kabilis o kahusay ang daloy nito dahil sa kanyang 50 cm na baywang at 81 cm na balakang ay marami ang nag-uusap ng negatibo tungkol kay Lana. Ngunit iginiit niya na hindi siya umiiwas sa mga pagkain at ito na ang hugis ng kanyang katawan mula pa noong siya ay bata pa lamang. Ayon sa kanya na mas mabuti pa nga daw na maging mataba siya dahil ito ay nagpapakita ng yaman at estado sa buhay kaya't wala siyang dahilan upang magutom. Number 6. Lini Marie Finn. Hindi talaga natin maiiwasan na may mga taong nabubuhay sa napakahirap na pamamaraan at ang kwento ni Lynn Marie Finn ay magtutulak sa iyo na maramdaman ito dahil ito ay ang kwento ng isang malungkot na babae na ngayon ay kilala bilang ang mukha ng anoreksiya dahil walang tao ang gugustuhing makakaranas nito. Ngunit hindi dito natatapos ang lungkot. Nagsimula ang kanyang kwento noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Naisip niya na tigilan ang pagkain, hindi para maging payat, kundi dahil gusto niyang itigil ang oras at maging isang bata magpakailanman. Halos lahat naman siguro ng tao ay gusto maging bata, ngunit natupad ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng anoreksiya, ang sakit na takot kumain. Hindi na lumaki ang kanyang katawan at mismo habang nararanasan ng pait ng kanyang buhay ay kinukunan pa niya ng litrato ang kanyang paghihirap. Oo, pinakita niya sa lahat ng tao ang kanyang sarili kung gaano siya kaseryoso sa pangarap na magiging bata. Gusto mo bang hulaan kung ano nangyari sa kanya? Oo, namatay siya dahil sa pagsabog ng puso sa edad na 33. Literal na hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang kanyang ginagawa. May dokumentaryo na masusing nilarawan ng kanyang buhay at ito ay naging disturbing para sa mga tao, lalo na sa mga larawan na sobrang lambot ng kanyang katawan. Number 5. Valeria Leviton. Meron naman isang babae na nais kong ipakilala sa inyong lahat. Ang babae na may anoreksiya at ito ay si Valeria Leviton. Ang pagkakaroon niya ng nakakapinsalang sakit ay hindi dahil sa kanyang mga kaibigan. Sumusunod siya sa isang plano ng pagdadayet matapos siyang tawaging mataba ng kanyang mga kaibigan. Hindi ito laro, hindi ito biro na kung saan siya ay tumitimbang ng 64 na kilo noon. Oo, ang simpleng pangyayaring tawagin siyang mataba ng kanyang mga kaibigan ay ang nagtulak sa kanya na mag-umpisa sa isang misyon na magdadala sa kanya sa maraming taon ng pagdadayet hanggang sa umabot siya ng timbang na 27 kilo na wala ang kalahati ng kanyang timbang para lamang masunod ang imahe na akala niya na maganda sa mata ng ibang tao. Subalit iba ang kalalabasan ng kanyang pangarap dahil sa pilit na pasayahin ng ibang tao ay ito pala ang tulay upang mapahamak ang kanyang sarili. Tulad ng mga babae sa unang listahan, sumubok siyang bumangon at maibalik ang dating kalagayan. Subalit huli na ang lahat dahil hindi na makakabalik ang kanyang katawan sa dati nitong kalagayan. Kaya't siya'y namatay sa timbang na 25 kilo. Ang aral dito ay maging kontento sa sarili at huwag magbigay ng mga pang-insulto tungkol sa timbang ng isang tao, lalo na't hindi mo alam kung paano siya magre-react. Number 4. Eugenia Coni.
Marahil ay kilala mo na si Eugenia Coney dahil siya ay isang internet personality na nagtagal ng maraming taon at may maraming taga-subaybay sa mga platform tulad ng YouTube at Twitch. Marahil ay alam mo na rin na si Eugenia ay may malubhang kaso ng anoreksiya na siyang dahilan upang unti-unting nawawala ang kanyang tagahanga. At sa ilang pagkakataon, ipinagyabang pa niya ang kanyang payat na pangangatawan sa punto na ituring siyang huwaran. Oo, ito ay ang totoong bagay. Umabot pa sa punto na nag-aalala ang kanyang mga kaibigan kung sakaling mapahamak ito. At pinagbabawal pa siyang mag-upload sa YouTube para lamang makapag-focus sa kanyang pagpapagaling sa sarili. Ang kanyang landas tungo sa paghilom ay patuloy pa rin. Una ay itinanggi niya na mayroon siyang anumang uri ng karamdaman at pagkatapos ay kumuha siya ng oras sa online space para alagaan ang kanyang sarili. Gayunpaman ay nahihirapan pa rin siyang makarecover ang katawan at nagpatuloy na lamang sa pagiging streamer. Number 3. Lizzy Velasquez. Bagamat nakakalungkot pa rin, ang kwento ni Lizzy Velasquez ay hindi tungkol sa anoreksiya, kundi tungkol sa isa pang bihirang kondisyon sa kalusugan. Isang kondisyon na maaring sabihing nagsimula sa kanyang pagsilang dahil siya ay pinanganak ng maaga. Sa huli, siya ay na-diagnose na may bihirang karamdaman na tinatawag na neonatal progeroid syndrome. Siya ay isa sa 3 tao sa buong mundo na may kondisyong ito. Ang NPD ay isang bihirang kondisyon na nagiging sanhi na hindi makakapag-imbak ng taba at hindi makakapagdagdag ng timbang. Isa itong kondisyon na nagpapabilis ng pagtanda mula sa oras na iyong kapanganakan. Ito ang dahilan kung bakit siya binansagan bilang pinakapayat na babae sa buong mundo. Isa pang masamang aspeto nito ay wala siyang tunay na taba sa katawan dahil sa kanyang kondisyon. Kailangan niyang kumain kada 15 minuto at uminom ng humigit kumulang na 8,000 calories kada araw para lamang mabuhay. At gaya ng maaari mong makita, ay napakahina ng kanyang katawan. Ngunit katulad ng unang kwento, tinatanggap niya ang bawat araw na dumarating at nagtatrabaho bilang isang speaker ng inspirations sa kabila ng kanyang kondisyon. Buhay siya ngayon sa edad na 34 at patuloy na nakikipaglaban para mabuhay. Number 2. Jeremy Gillitzer. Ang kwento ni Jeremy Gillitzer ay nakakalungkot at kilala na sa marami, ngunit may sariling mga kahulugan. Noong bata pa si Jeremy ay medyo mataba siya, ngunit pagkatapos ay binago niya ang kanyang buhay sa isang malusog na paraan sa pamamagitan ng pagtuon sa pag-workout. Ang mga lalaki ay may parehong presyon na nararamdaman ng mga babae. Biglang nagbago ang lahat nang siya ay nagkaroon ng anoreksiya at BMIC. Ang isa lang sa mga ito ay maaaring magdulot na masira ang iyong katawan gaya ng iyong nakita. Pero kapag dinadagdag mo pa ang isa, maaaring ituring ito na isang parusang kamatayan. Habang siya ay nabubuhay ay napakahina ng kanyang katawan. Bagamat nagbago siya at sinubukan niyang balaan ang mga tao tungkol sa panganib na landas ng kanyang tinahak. Masaklap dahil pumanaw siya ng maaga sa edad na 38 na may timbang na hindi aabot ng 30 kilo sa oras na iyon. Ito ang nangyayari kapag hindi ka nakukontento kung ano ang estado ng iyong buhay. Number 1. Christina Kag. May isa pang kwento ng anoreksiya na naghihintay sa atin at ito ang kwento ni Christina. Ngunit gusto kong itala ang isang bagay na sinabi ng kanyang doktor tungkol sa kanya upang simulan ito. Pagkatapos siyang pag-aralan ay nilinaw ng kanyang doktor na papasa na siya bilang bangkay sa isang pelikula. Ganito nasira ang kanyang katawan at ganito ang pagtingin ng ibang tao sa kanya. At ito'y hindi maganda at lubhang nakakadurog ng puso. Sa katunayan, dahil sa pagkakaroon ng anoreksiya, ay tumitimbang lamang siya ng 16 kilo. Siya ang pinakapayat na babae sa buong mundo. Siya ay may timbang na kapareho sa isang bata na lubhang nakakaalarma. Kailangan mong tanungin ng seryoso ang iyong sarili kung bakit. Bakit lahat ng mga tao ay naglalakas loob na dumaan sa ganitong bagay? Bakit kailangan pang umabot sa punto na magkakaganito ang sarili? Bagamat si Christina ay nagsimula ng magpa-treatment para sa kanyang kondisyon, ito ay isa pang halimbawa kung paano ang kanyang katawan ay nakikipaglaban sa kanya dahil sa simpleng dahilan na hindi niya ito naalagaan ng matagal mula pa noong siya ay bata pa lamang. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga taong ito? Comment mo yan sa ibaba ng video at see you next time.